Ang alamat ng Ibong Adarna. Ang Berbanya ay mapayapa at masaganang kaharian. Ang hari nito ay si Don Fernando at Doña Valeriana naman ang reyna. Tatlo ang anak ng hari at reyna. Ang panganay ay si Don Pedro, pangalawa si Don Diego at ang bunso ay si Don Juan. Mahusay magpalakad ng kaharian si Don Fernando, kaya nalungkot ang lahat nang dapuan siya ng mahiwagang sakit. Walang nagawa ang mga manggagamot ng palasyo, hindi nila mapagaling si Don Fernando. Isang ermitanyo ang dumalaw sa hari. Tanging ang awit ng Ibong Adarna ang makapagpapagaling sa kanya. Ang sabi nito, sa puno ng Piedras Platas, dumadapo ang Ibong Adarna. Matatagpuan iyon sa Bundok Tabor, anang ermitanyo. Nang marinig ito, noon din ay umalis si Don Pedro para hanapin ito. Ilang buwan na ang nagdaan ay hindi pa rin bumabalik si Don Pedro. Nagpasya si Don Diego na sundan ang kapatid. Tulad nito ay hahanapin din niya ang Ibong Adarna. Pagod sa paglalakbay si Don Diego. Nagpahinga siya sa lilim ng isang sumikislap na puno. Lingid kay Don Diego ay iyon mismo ang puno ng Piedras Platas. Nang maghating gabi ay dumapo roon ang Ibong Adarna. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden, and she never would do wrong. Everyone said she was pretty, she was not long in the city, all alone, oh what a pity, poor little me. She never saw. Naging bato si Don Diego nang mapatakan ito ng dumi. Ito rin ang nangyari kay Don Pedro. Ilang taon ang lumipas. Hindi nakabalik sina Don Pedro at Don Diego. Payagan na ninyo ako, Ama. Iusap ni Don Juan. Ayaw sana pumayag ni Don Fernando pero mapilit si Don Juan. Ibig ng binata na gumaling ang ama. Ibig din niyang hanapin ang mga kapatid. Isang matandang ketongin ang nakita ni Don Juan sa paglalakbay. Maaari bang humihin ang pagkain, Ginoo? Gutom na ako. Sabi ng ketongin. Ibinigay ni Don Juan ang huli niyang tinapay sa ketongin. Awang-awa siya rito. Sinabi niya sa matanda ang pakay ng paglalakbay. Itinuro sa kanya ng ketongin ang isang kubo. Matutulungan daw siya ng ermitanyong nakatira doon para mahuli ang mahiwagang ibon. Natuklasan ni Don Juan na ang ketongin at ang ermitanyo ay iisa. Dahil mabuti ang kalooban niya, kaya gusto siyang tulungan nito. Danhin mo ang pitong dayap na ito, nabaha at pintong sintas. Tuwing aawit ng Ibong Adarna ay sugatan mo ang sarili para hindi ka makatulog. Sinabi rin ng ermitanyo na iwasan niyang mapatakan ng dumi ng ibon. Halian mo ng gintong sintas ang ibon matapos ang ikapito niyang awit. Hinintay ni Don Juan ang pagdating ng ibon.
Bandang hating gabi nang dumapo ito sa Piedras Platas. Humanga siya sa pagpapalit-palit ng kulay nito. Nang umawit ang ibong Adarna ay inaantok si Don Juan. Hinati niya ang dayap. Pagkatapos ay hiniwa niya ang braso at pinigaan iyon ng dayap. Sa sobrang sakit ay nawala ang antok ni Don Juan. Muli at muli niyang inyong ginawa hanggang matapos ang ikapitong awit ng mahiwagang ibon. Nahuli ni Don Juan ang ibong Adarna nang makatulog. Agad iyong iniuwi ni Don Juan sa amang hari. Agad gumaling ang hari nang marinig ang awit nito.